A blessed Sunday sa ating lahat. And syempre, magandang buhay kung saan man sulok ka ng mundo ngayon. Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, ako si Renz, isang negosyante and a follower of Christ. And we're doing this every Sunday consistently. Ayan, every 8 p.m. Of course, we're doing this as our way, no, of giving back all the glory to God, no, whatever blessings, whatever challenges, whatever man na nangyari sa'yo for this past week, syempre, wala namang ibang babalikan kundi kay Lord, no? And of course, no specific religion, just pure relationship kay God, no? Kay Jesus. So, yung mga gusto sumali, gusto sumama, no? Or ikaw ay nanonood, di ba? Kung nasa man device ka ngayon, or nasa man platform ka ngayon, maaaring nakita mo to sa story, dumaan to sa timeline mo, o baka may nag-tag sa'yo or may nag-send sa'yo ng link dyan sa comment section. You are very much welcome here, no? Kasi I do believe na walang accident, no? Only God's proper timing, no? Kaya ka nandito because God invited you here. Alright? So again, magandang gabi. Welcome to our spiritual gathering. No, ang ganda ng title natin kanina, no? Nakita nyo, Thriving Faith Community. Grabe, no? Thriving. Alam mo ba yung thriving na word? Sobrang ganda niyang word na yan. In fact, gamit na gamit namin din yan. Pag sinabi nating thriving, di ba? Parang sa halaman. Pag sinabi mong thriving yung halaman, malago. Hindi lang basta buhay. Malago. Di ba? Kumbaga, lumalaki. Hindi siya natutuyo. Nagbubunga, hindi stagnant. Ganda, no? So, ganun din ang faith community. Sabi nga sa 1 Thessalonians, no, chapter 5, verse 11, encourage one another and build each other. Just as in fact you are doing. Tonight, pag-uusapan natin, no, paano magiging thriving ang church life natin, no? So, hindi lang basta nag-exist, hindi lang basta uma-attend, diba? Kundi lumalago, lumalakas at nagbubunga para sa Panginoon. So kung ready na kayo, type mo dyan, I'm ready for breakthrough. Siyempre, bago tayo dumiretso sa mensahe ngayong gabi, let's take a moment to be grateful. Lahat tayo may pinagdadaanan, pero isa lang ang sigurado, may ginawa si Lord sa buhay mo ngayong linggo. So anong isang bagay na ipinagpapasalamat mo kay Lord, no? Ako, siyempre, number one is the purpose that I have. Grabe, sobrang linaw and sobrang ganda. This past week, I've encountered again a lot of people, daming nakausap, but sobrang nakaka-bless lang yung part na nagagamit natin, no, or ginagamit tayo ng Panginoon, no, using our talents, di ba? Using our gifts, kung saan man tayo, kumbaga, ano yun kung saan ka pinlant, di ba? Talagang magta-thrive ka talaga doon. Magbubunga ka talaga doon. 'Di ba? Kasi kung ikaw ay itinanim sa hindi tamang lupa, 'di ba? Hindi ka lalago doon 'Di ba? Hindi ka talaga tutubo or magbubunga ng maayos, no? Kaya sobrang nakaka-bless lang kasi I'm happy where I am right now and talagang I can really say thriving din, no? Not just in business, not just in finances, not just in my personal life, but also in my spiritual life. Ayan, no, diba? And I'm also thankful, no? Kasi, grabe, sunod-sunod na activities, sunod-sunod na mga pangyayari, at sunod-sunod rin na good news, o, diba? Na nakaka-bless lang na ang clear ng message para sa akin this week, no? At ito rin yung parang baka message din to para sa'yo. Ang sabi kasi, step up. Step up, no? So, talagang take charge, no? Ito na yung panahon na ialay mo na yung sarili mo. Grabe, no? Ialay. But really step up, no? Kung nasaan ka man ngayon, step up, di ba? Hindi ko alam kung saan ka pinapa-step up ngayon ni Lord, pero that's the message para sa akin, baka message rin para sa'yo. Step up kung nasaan ka man ngayon, no? And I'm really grateful for life, no? Thank you, Lord, at magkakasama pa rin tayo ngayon. Thank you, Lord, kasi we have technology again,
no, at nagkikita-kita tayo. Thank you Lord for our pastor, no. Grabe ang commitment, laging nandito, walang mintis. Thank you Lord sa bawat taong sumusubaybay at sumusuporta, no, at laging nanonood, no, kaya hindi talaga kami titigil hanggat merong isang nanonood dito sa live at Zoom natin. Ayan, so we invite you here as well, no, sa Zoom natin, no. So if you want, we could send you also the link para dito kasi nakakapagtanong ka live, ano. All right, okay, grabe. Ang daming breakthroughs, no? Alam ko, yung mga magko-comment pa lang dyan at yung mga makakapanood pa lang nito, no? Makikita mo talaga kapag grateful ka, mas lalo mo nakikita yung kabutihan ni Lord, no? So ngayon, mas excited ako marinig ang message ng Panginoon ngayong gabi. So handa na ba kayo? So at this point, let's welcome Pastor Ralph Dulman. Good evening po sa lahat and welcome again sa ating spiritual gathering. I hope okay lang yung aking audio and also okay din yung kayo, no, as you join. I pray that you can join sa Zoom para mas ma-address natin yung mga curiosity nyo, yung mga tanong nyo. And tonight, I'm also thankful na andito ako for ilang days kami sa Siquijor. Praise God sa R&R. Tawag ba doon? R&R ba yun? Na sabi nga ni Ma'am Sheila, gumala ka naman dyan na may konting forum. Okay. So, totoo din naman, no, na nag-enjoy ako sa fellowship ng pastors sa forum namin. Mga national leaders nag-update sa amin ng mga bylaws ng denomination namin. And also, ang mga testimonies and updates sa financial ng aming denomination, kung ano na yung mga nag-share ng mga percentages, ng mga tithes ng mga pastor, nagtatisin po kami. And also yung mga churches nagbibigay din sa denomination. So ina-update kami lahat sa bylaws, finances, ministries, ilang church na ina-plant sa buong Pilipinas. And by the way, ang KAMACOP, ang Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines, where I am a part of, is actually mga 3,600 na po yung churches sa buong Pilipinas lang yon. Worldwide po ito. Okay? And also, we have at least siguro mga 5,000 plus pastors. Okay? Sa Pilipinas po yun. 5,000 plus pastors. And so, sa coming June, magtitipon-tipon lahat ng pastor. Hopefully, 90% nandun sa Palawan naman. And magkakaroon na naman ng mga fellowships, reportings, also ordinations ng mga bagong pastor. Ibig sabihin ng i-ordain, magiging reverend, at ang reverend mag-a-apply sa PSA at magkakaroon siya ng license para magkasal. So, yun yung mga updates sa grupo ng Christian and Missionary Alliance where I belong. And I just want to thank God, no, na meron tayong ganito, Lawrence. Meron tayong collaboration. Kasi sa Body of Christ, bilang simbahan ni Jesus, hindi po pwedeng isang grupo lang. Hindi pwedeng mga Baptist lang, mga Pentecostal lang, mga Methodist lang, no? Hindi pwede yun. We have to collaborate in the work of God para mas grabe yung spread ng gospel. Like this one, si Lawrence, nagkita lang din naman kami sa online, and later nagkita na face-to-face at nagkaroon na ng since 2021, mga 4 years na relasyon na bilang pastor at bilang membro sa online. Pero sabi ko nga kay Lawrence, online lang ito pero simbahan na ito because we are planting the gospel in the hearts of people every week and we are harvesting. And speaking of harvesting, kanina merong mga nagbigay ng mga offering nila, Lawrence. Sabi ko, itong mga tao hirap na hirap din sa buhay. Pero nagbigay ng opo, ng kalabasa, okra. Alam mo yun, hirap na hirap, pero nagulat ako, nag-offering. Grabe, mamaya, part siya ng sermon ko actually. And thriving din yung title, di ba? Grabe, no? And kung noon, nagpa-pray yung isang tao na may peste sa kanyang mga tanim.
Yung mga brown na parang reddish na birds na sobrang dami, pag nagdumapo yon sa mga halaman or sa palay or sa pananim, masisira. Nagpa-pray sa akin noon yon mga months ago. Ngayon, sabi niya, Pastor, praise God, tuloy-tuloy lang yung harvest, tuloy-tuloy lang yung blessing ni Lord. Kita niyo yung power ni God? Hindi kaya ng manipulasyon ng tao. It's the work of God showing these new believers that indeed, God is the God of the harvest. Wala nang iba. And He can, if you're tithing like Him, tithing siya through palay. The Lord also protected His palay at ang kalabasa at ang opo at ang okra. Isn't that biblical? Sabi ni Lord, when you rob me with your tithes, you don't give your tithes, your pananim will be, anong tawag doon? Na mapipeste. Nakikita ko, Lawrence, yung the word become flesh sa ministry. When you are on the ground, you will see miracles na like this, na totoo nga yung Bible, no? Kung sino pa yung nagbibigay na hikahos, iniingatan din ni Lord yung pananim. Isn't that the same when we serve God with all our heart, with all our strength, with all our mind? Kung sino pa yung busy, pero meron pa ring time sa pag-serve sa Panginoon sa kanyang... Ang service sa Panginoon kasi, hindi lang sa church, ha? Service sa Panginoon, sa business mo kung saan ka, you're serving God. Sa family mo, you're serving God. Sa school, kung estudyante ka, you're serving God. Sa church, you're serving God. Sa community, you're serving God. Yun yung thriving faith community. Hindi lang siya personal faith. Hindi lang siya parang faith every Sunday. Hindi lang siya faith na puro lang salita. Talagang you are thriving that you can worship and serve God wherever you are. And tonight, no? So before I continue on, let's pray and ask the blessing of God and wisdom, no? For a short time, pray with me. Let's pray. Jesus Christ, thank you so much. Thank you for your wisdom. Father, thank you that you are with us through the Holy Spirit and you will continue to empower us as your people who believe in you, people who worship you, worshiping the one true God. And thank you, God, that we have encountered Jesus who gave us this salvation, who saved us from our spiritual decay and spiritual destruction. Because of Jesus Christ, we now have our salvation. Thank you, Lord, for saving us, for purifying our thoughts and minds and hearts every day. Nagkakasala po kami every now and then, but thank you, Lord, you are purifying us continually and completely. Salamat, Panginoon, sa mensahe tonight. In Jesus' name, Amen. So, Thriving Faith Community. Pag sinabing Thriving Faith Community, ito yung faith ng mga taong naniniwala sa kay Jesus Christ. And we are one family. Wala pong dito, label na. Pag sinabing Church of God, wala yung, Victory ka, ikaw CCF, ikaw GCF ka, ikaw evangelical, Chinese church ka na evangelical, ikaw naman, Baptist na convention. Walang ganon. Alliance, walang ganon. When we come to God and believe in Jesus Christ, actually, label lang yon, denomination lang yon for legality purposes. Pero we are one community of faith. And maganda, when you're part of the community of faith sa simbahan ng Panginoon, you also will experience the thriving life of a Christian. Na hindi lang ikaw magta-thrive, hindi lang ikaw mabibless. Gagamitin ka pang maging blessing sa iba at ang iba magiging blessing sa iyo. Are you excited? Being a part of God's church, you are experiencing the thriving life of every believer and you are becoming a blessing also to other believers. Now, going to our verse na hindi ko nalagay, wala na akong time, Lawrence, basahin ko na lang sa inyo. Sa 1 Thessalonians 5, 1-11, babasahin ko dito, now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. Wala na kayo, hindi nyo na kailangan sulatan ko pa. Sabi ni Paul sa mga believers sa Thessalonica, hindi na kayo kailangan i-inform. Sabi niya, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Kayo mga Christian sa Thessalonica, alam nyo na darating si Jesus na parang
magnanakaw sa gabi. Ang ibig sabihin noon, ang konteksto noon is, you will not know when Jesus will come. Hindi sinasabi na magnanakaw si Jesus. Ang context noon, you will not know. No one will know except the Father. Even si Jesus, hindi niya alam kung kailan siya babalik sa mundo. Si Father lang. Kasi merong reason yon. Kasi pag sinabi ni Father kay Jesus kailan siya babalik, pag tinanong siya ng disciples, di malalaman nila. Pag nalaman nila, is that a good thing or a bad thing? Actually, pag nalaman nila kung kailan darating si Jesus, katulad nito, Lawrence, sasampulan kita. Kunwari, di ba si Jesus honest yan? Pag tinanong siya, kailan ka darating ulit? Di honest siya, sasabihin niya sa mga disciples. Pag nalaman ng disciples, hindi maganda yon. Kasi ganito yun, Lawrence. Pag alam ng tao kailan darating ulit si Jesus para maghari at i-demolish na yung ang old earth at ang old heaven, kasi magkakaroon ng new earth, new heaven. Pag alam ng tao, kunwari example, na si Jesus darating sa April 1, di magloloko-loko pa yon sa hanggang March 31. Ang tao ganun eh. Pag binigyan mo ng leeway, at alam niya na darating si Jesus sa April 1, magloloko-loko pa kung ano-ano pang bisyo ang gagawin. Di ba? Yun ang logic. Kaya hindi sinabi ni Jesus. Kasi hindi niya nga alam. Si Father lang nakakaalam. Buti na lang, hindi niya alam. Honest siya. Sabi niya, no, only the Father knows kung kailan ako ulit darating muli. So, nag-gets niya yung logic. Kaya hindi niya alam. At dapat hindi natin malaman kailan siya babalik. Kasi kung alam natin na, kunwari, sa April 1 siya darating, for sure, sasabihin ng tao, hindi muna ako susunod kay Jesus ngayon. Sa April 1 na. Nag-gets niya? Ang tao, matigas ang ulo. Diba, Lawrence? Ganon din sa school, pag wala yung teacher, magulo yung classroom. Usually, aminin natin, magulong classroom. Magiging maayos na yung lahat, hindi na mag-iingay pag dumating na ang teacher. Ganon din naman kay Jesus. Hindi tayo nag-follow, nag-obey sa Kanya. Pero dapat mag-obey tayo kasi hindi natin alam kailan siya darating. And this is a church life. The church life, sinorten ko lang to How will you know that you are thriving as part of God's church? You have a church life. You're growing as a member of the Church of God. Parang ganito, church life thriving yan. And paano mo malaman? Basahin pa natin. Sa verse 3, while people are saying, thank you so much, Lawrence. Verse 3, there is peace and security, then sudden destruction will come upon them. Sino ba itong magsasabi na, peace tayo lahat, sa buong mundo magkakaroon ng peace, magkakaroon ng security? Actually, ito yung mga unbelievers. They will promise us that there will be peace. Pero artificial na peace ito. Ito yung klase ng peace na pag hindi ka sumunod sa kanilang rules, hindi ka susunod sa Antichrist, hindi ka magpapatatak ng 666, wala kang peace. Artificial peace itong sinasabi nila. So sabi ni Paul dito sa sulat niya, kung merong mga tao magsasabi, there is peace and security, actually, bigla na lang yan magkakaroon ng distraction, sudden distraction sa mga unbeliever. Okay? Distraction will come upon them as parang labor pains, yung babaeng manganganak. Sobrang sakit nun. And they will not escape this sudden distraction. So, ito yung mga unbelievers na nagsasabi, nagpa-promise, magkakaroon ng peace, magkakaroon ng security ang mundo. No. Without Christ, there's no peace. But, sabi ni Paul, encourage niya yung mga believers, but you are not in darkness, hindi na kayo mga kampo ng kadiliman, brothers, for that day to surprise you like a thief. Hindi na kayo magugulat. When Jesus Christ comes, hindi kayo magugulat kasi for you are, verse 5, children of light. Anak na kayo ng liwanag. Children of the day. Anak na kayo ng araw. Ibig sabihin, you're children of God. We are not of the night. Hindi na tayo sa kadiliman or sa gabi. So then, let us not sleep. Huwag tayo patulog-tulog sa ating Christian life.
as others do. Yung iba kasi patulog-tulog na lang, no? Pasimba-simba kunwari, pabalik-balik loob kunwari, pag Holy Week na, balik loob na naman. After Holy Week, wala na naman. We are not those people like them who are sleeping. Huh? Verse 6, so then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. In short term, in other meaning, ang other meaning ng sober dito is, yung context nito is, have a self-controlled life. Ibig sabihin, let the Holy Spirit give you that self-control. Be sober. For those who sleep, yung mga unbelievers, natutulog-tulog lang, they sleep at night. And those who get drunk at night. Ang konteksto naman ito, literally, merong lasingan sa Thessalonica every night at merong mga orgy na tinatawag, yung group sex with wine. So, walang self-control, kahit sino na lang. Hindi tayo katulad nun, sabi ni Paul. But, verse 8, since we belong to the day, let us be sober. Inulit na naman. Let's have self-control. No? Huwag nating gawin yung mga maling bagay. Let us have self-control. Having put on the breastplate of faith, parang soldier, merong breastplate dito. Ng, ano yon? Breastplate of faith and love. Meron tayong faith sa Panginoon at pag-ibig. And helmet, the hope of salvation. May salvation tayo kay Kristo. So, yun yung magiging helmet natin. Pag meron kang helmet, save ka na sa araw ng devil. So, hindi ka mahe-headshot, di ba? Headshot. May salvation ka na eh. Verse 9, for God has not destined us for wrath. Yun na yun, yung distraction. Hindi tayo papunta sa distraction, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. This is very important. Kaligtasan through Jesus Christ. Hindi ka maliligtas sa pagpalo-palo mo, hampas-hampas mo ng likod mo during April or during Holy Week. Salvation through Jesus Christ. Basahin natin ang Bible, huwag tayo ma-mislead. Kahit magpapako ka pa dyan ng ilang pako every Holy Week, salvation through Jesus Christ. Tandaan nyo, that's the gospel. Pero marami pa rin tao nagpipinitensya. Kasi nakukulangan sila sa ginawa ni Jesus. Baka kulang pa yon. Baka hindi pa ako makapasok sa langit, Lawrence. So, dagdagan ko pa. Magpinitensya pa ako. Alam nyo guys, gamitin nyo yung service nyo sa Panginoon as your sacrifice, as your service. Yun yung gumagawa ka ng kalooban ni Lord. Yun yung magandang penitensya. Huwag yung saktan mo sarili mo. Hindi ka maliligtas doon. Klaro, salvation through Christ. Verse 8. Verse 9. Verse 9 pala yung salvation through Christ. Now, 10. Who died? Si Jesus who died for us so that whether we are awake or we are asleep, ibig sabihin ng asleep, death, whether we are alive or dead, yun ang ibig sabihin nun. We might live with Jesus. Yun ang ibig sabihin. Therefore, encourage one another and build one another up in, in faith? Ano ba yan? Just as you are doing. Just as you're doing. Ginagawa nyo na yan eh. So, gawin nyo pa. Gawin nyo pa. So, kung babasahin ko pa yan sa 12 pababa, sabi pa dito, we ask you, brothers, to respect those who labor among you. Meron pa. Ha? Sa 12, so that you may walk. Wait lang. Saan na ako nagbabasa? 12. 5:12. Sige, sa 4:9 to 12 muna. Now, concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you kasi nagmamahala na naman kayo, hindi ko na kailangan i-remind. For you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more. Ginagawa nyo na to. Magmahalan pa kayo lagi at more and more pa. And to aspire to live quietly, to mind your own business or to mind your own affairs, to work with your hands as we instructed you, no? Wag pa lazy. Kung ano man yung trabaho mo, ano yung career mo, gawin mo. So that you may walk properly before outsiders, before unbelievers, and be dependent on no one. Okay? Kasi si Paul mismo, kahit missionary siya, may trabaho din siyang iba. Tent making.
leather na tent, tinatahi. At ito yung binibenta niya para mas may support pa siya sa ministry. O sabi niya sa Thessalonica, huwag kayong patamad-tamad, magtrabaho kayo, mind your own business, para maging blessing kayo sa outsiders. No? And you will not depend on no one. Okay? So next, ano pa mga verses niyan? 3:11 to 13. Now, may our God and Father Himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you. Gusto ni Paul kasi mapuntahan sila. And may the Lord make you increase, thrive, and abound in love for one another and for all. Hindi lang to increase sa material things, hindi lang yan. Lalo na sa love for one another as we do for you. Kami nga, mahal din namin kayo, sabi ni Paul. So that God may establish your hearts. Matibay ang mga puso, hindi marupok. Blameless in holiness before our God. Walang mapupuna si Satan, walang ma-accuse si Satan sa iyo. At the coming of our Lord Jesus Christ with all the saints. Lahat ng naniniwala, tayo yon, saints. So, blameless tayo and pagdating ni Jesus. And punta tayo muna sa 12 now, pababa, Lawrence. 1 Thessalonians 5:12 pababa. We ask you, brothers, to respect those who labor among you. Okay, basahin pa natin to. And are over you in the Lord and admonish you. So dapat i-respect daw ang mga nag-work para sa mga pastor, ministro, missionary na nag-work sa inyo to admonish you. And i-respect. At anong klaseng respect sa verse 13? And to esteem them very highly. Esteem them or respect them very highly in love because of their work. In other version, because of their hard work. So, syempre, respeto natin ang mga pastor na nag-hard work. Kasi meron din naman sa totoo lang na pastor at mga ministro or missionaries na hindi nag-hard work. So, hindi naman sila dapat irespeto. Sa totoo lang, di ba? Ang irespeto, yung mga nag-work hard talaga. May effort talaga. May binubuhos na effort, no? So, bakit kaya nagsulat si Paul sa mga Thessalonica ng about this na have a high respect to God's servants? Bakit kaya? Ano pang mangyari? Sabi niya, and be at peace among yourselves. Be at peace among yourselves. Huwag mag-away-away bilang simbahan. And we urge you, brothers, admonish the idle, yung mga lazy, spiritually lazy, i-admonish. Pag sinabing admonish, paalalahanan, no? Paalalahanan yung mga tamad sa kanilang buhay. Hindi lang sa trabaho, even sa spiritual life, tamad. Tamad mag-pray, tamad magbasa ng Bible, tamad mag-church, tamad mag-serve kay God, kasi sabi nila, save naman ako eh. And also, we urge you to encourage the faint-hearted. Yung mga nanghihinaan ng loob, i-encourage nyo bilang isang church. Ito yung totoong thriving church, thriving community. May encouragement, may paalalahanan ang bawat isa, ano pa. And help the weak. Tulungan yung mga nanghihina. Hindi lang physical, even sa spiritual life, nanghihina. Ito yung totoong church, Lawrence. Ang thriving community is nagtutulungan, nag-i-encourage, nagre-remind sa isa't isa, kasi thriving church is not based, listen, it's not based on the big building, it's not based on a facility of a church, it's not based on the number of people inside the church. It's based on, meron bang encouragement? Meron bang paalalahanan sa bawat isa? Nagpapaalalahanan ba sila? Meron bang encouragement? Meron bang pagtutulungan sa nanghihina sa faith? Yun yung totoong thriving church, Lawrence. Hindi siya based on numbers or big buildings or good facility and good music. Hindi yun ang basis ng thriving community of God. The thriving community of God is encouraging one another, loving each other. And 15, see that no one repays anyone evil for evil. Huwag mong gantihan yung gumawa ng masama sa'yo. Di ba? Sabi ni Paul yan. At sabi din ni Jesus yan. But always,
Seek to do good to one another and to everyone. Tapos ano pa? And rejoice always. Ha? Rejoice. May galak. Palagi. Bakit kaya, no? Kasi ang galak natin galing kay Jesus, hindi naman sa circumstance. Ano pa? Pray without stopping. Pray without ceasing. Give thanks sa lahat ng circumstance. Failure ka ngayon or successful ka ngayon, give thanks. Hindi ka nag-give thanks pag okay lang ang buhay. That's why si Lawrence nagsisimula palagi sa Grateful Genesis. Kasi ang pagpapasalamat, hindi lang pag okay ang buhay. It's always all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. And 19, do not quench the Spirit. Wag nating quench means yung apoy ng Holy Spirit sa buhay natin, wag natin patayin. I mean, dapat mag-walk tayo in the Spirit, mag-obey tayo, wag natin i-resist. Do not despise prophecies. Wag nating i-despise yung mga prophecies ni Lord, mga turo ni Lord, yung salita ni Lord. But test everything, hold fast to what is good. Meaning ng test everything, i-test natin lahat ng naririnig nating prophecies, baka mali. Yung mga message, sermons, i-test natin palagi. Huwag lang tayo pakinig-pakinig. I-test natin kung okay ba or tama ba yung tinuturo. And 22, abstain from every form of evil. So, doon na muna. So, ito yung thriving church. Merong abstinence sa sin, hindi gumagawa ng kasalanan. Yun yung totoong church. Yung may encouragement, love each other, pray without ceasing. No? Hindi lang sila nag-pray during prayer meeting. They are praying as a church every day. They are praying for one another, carrying each other's burden. Ito yung totoong thriving church. Okay? So, gaya nga ng sinabi ko kanina, nung nabasa ko yung 1 Thessalonians 5:12, sabi dito, brothers, respect those who labor among you. Yung mga pastor nyo, irespeto nyo. And paano i-respect? Sa verse 13, esteem them very highly. Ang esteem them very highly pala is honor, honor, honor. Tatlong honor yun. Respect means very highly. Esteem them very highly means honor, honor, honor. Ibig sabihin nun, paano natin i-honor yung mga pastors, yung mga taong nag-work and labor para sa ating spiritual nurturing? Paano? No? And I will share to you one picture na talagang na-bless din naman ako. Okay. Ito yung one picture na yung may fruit, Lawrence. Papakita natin. May slide tayo na merong mga kalabasa. Kanina, ito yung outreach namin. Okay? With my cousins nandyan. Sinama nila ako. Kasi yung dalawang cousin ko na lalaki, elder ko dyan. Okay. Nagulat ako, yung taong nakasombrero sa gilid, nag-offering. Yung isa naman na nanay doon sa likod na parang pink yung damit, nag-offering din. Sa kanya, saging. Ito sa nakasombrero, kalabasa, opo at okra. Sabi ko, ay thank you po. Talagang, alam ko, kailangan nyo rin to, pero nag-offering kayo. Salamat po. Isi-share ko rin po ito sa mga tita at pinsan ko na gusto rin kumain. Kasi sobrang dami nito eh. Hindi ko kayang maluto ito, no? Alam nyo, Lawrence, yung mga taong kapos, tapos mag-offering ng ganito, ito yung ibig sabihin ng respect your pastors. Yung walang-wala na, pero ibibigay pa sa pastor. Sasabihin, pastor, para to sa'yo. Pastor, hintayin mo lang, kukuha pa ako ng okra. Pipitasin ko yung harvest ko. Kasi farm yan sa likod eh. Nandyan sa picture, farm yan sa likod. And so, ito yung, ang ibig sabihin nito, ang pag-appreciate, ang pag-respect sa pastor, ano yan eh, parang, hindi yan namin hinihingi. Hindi ako entitled na sabihin ko, dapat respetuhin niyo ako. Hindi ko hinihingi. Nagulat nga ako, binigyan ako eh. Ibig sabihin kasi, ang pag-respect sa servants of God is just parang grateful ka kasi. Nagpapasalamat ka sa Diyos na narinig mo yung bagandang balita, kaya ka nag-offer ng something. Nagpapasalamat sila kasi ang word ng isang member, pastor, salamat nga eh, dito.
na sabi niya, yung asawa na nagbigay, salamat nga dahil ini-explain mo sa amin ang Word of God. Yun yung sinabi niya last mga weeks ago na sinabi niya, salamat, pinuntahan mo kami para explain talaga sa amin ang gospel. So they are thankful, and so ang response nila is this. They offer something na kahit sila rin nangangailangan. So that's honoring our pastors and respecting them. Kahit hindi ko hinihingi yung ganon, they're just responding with a grateful heart. And one of the things that we can also honor our spiritual leaders, yung mga nag-mentor sa'yo, nagdi-disciple sa'yo, i-honor mo yon by appreciating them once in a while, and also by affirming them na nabibless ka sa ginagawa nila. Appreciate, affirm, wag mong minsan kasi parang may times na parang tinitipid natin ang appreciation, Lawrence. Hindi naman masama mag-appreciate, no? Minsan, parang matipid tayo sa appreciation, sa mga tao sa paligid. Di ba, Lawrence? Parang hindi tayo masyado nag-appreciate, hindi tayo masyado nag-affirm lalo na kung makita mo na tama yung ginagawa ng isang tao, sabihin mo. Kasi ang affirmation na appreciation, pinaparating yan sa taong gusto mong sabihan ng gano'n. So ako, na-bless lang kami ni Ma'am Sheila today, na ganun mag-honor yung mga taong to. They are thankful to God sa ministry na ginagawa natin, and they are just responding by serving. Ang iba, wala man mabigay, but sila yung ayos ng mga upuan. Bago kami dumating, andyan na, nakaayos ng upuan. Yung iba, ayos ng snacks. Yung iba naman, naglilinis sa paligid. No? So, iba-iba yung response nila. And that's honoring pastors sometimes. No? Hindi siya puro words, there could be sometimes ganito or kahit ano. And also, isa pa, just want to commend yung mga taong nag-reach out sa amin ni Ma'am Sheila, and lalo na naka-attend ako sa Sikihor. It's because someone also sent us ng mga kailangan namin. And even sa isang outreach namin, Lawrence, nagulat ako, bakit niya ako pinadalhan ng allowance? Na wala ngang laman yung sari-sari store nun. Kaya nga, Lawrence, parang ibabalik ko na eh. Pag nagkita kami, babalik ko, hindi ko. Pero sabi naman ng chairman namin sa church na to, because we have chairman let them give also. Kasi the Lord will also bless them when they do that. Sabi ko, pero hindi eh. Walang-wala rin yung taong yun. Bakit nagbigay yun? Nagbigay siya na parang sabi niya, nung nalaman niya magpapasikure ako, binigyan ba naman ako ng 1,000? Ano ba yan? Sabi ko, walang-wala na nga yung taong yun. Yung sari-sari store noon, medyo kulang na nga yung paninda. Sabi ko, ibabalik ko to, sabi ng chairman. Sabi niya, wag. Let them also give. Para i-bless din sila ni Lord. I mean, para meron ding, alam mo yun, may spiritual na refreshment din na manggagaling kay Lord. Okay. Pero anyway, basta hindi ako mapakali, Lawrence, ayoko na ganun. Na yung tao, hirap na, magbibigay pa. Ayoko talaga. Pero sabi nga ng isang co-believers, sabi niya, let them also give if they want. Hindi mo naman pinilit yun eh. So anyway, praise the Lord, naka-attend ako ng forum. And so, iyan ang isa sa mga masasabi mong maliit yung outreach sa Pulupandan, okay? For your information, one of our outreach lang to, outreach centers, meron pang iba. So, praise God na maliit pero growing. Na parang itong mga kalabasa dito, parang simbolo na talagang growing ang ministry sa mga outreach natin. Okay? So, again, praise the Lord that we have a thriving community. At sinabi nga din doon, yun na yan, pinabasa ko kanina, we ask you brothers to respect those who labor among you, yung nagsiserve sa simbahan at sa body of Christ. Pastor, worship leaders, musician, ano pa ba? Mga mentors, disciple makers, yan, i-respect natin yan lahat. Okay? And to esteem them very highly sa pag-ibig. And ang very highly na yan, in the original word, ang esteem very highly is honor, honor, honor. Ganon. Kaso sa grammar, sa English, hindi ginagamit yung ganon. Redundant yun eh. Pero in the original language, honor, honor, honor. That's the meaning of esteem them very highly.
Okay? So, may isa pang verse na i-quote ko. Hindi siya Thessalonians, pero connected siya sa ating pag-uusapan. Sabi sa Colossians 2:7, di ba, we're talking about thriving, growing community. Let your roots grow down into Jesus Christ. Ang ating ugat para tayo mamunga, lumago sa ating life, dapat yung roots natin nag-go down doon kay Jesus Christ. And let your lives be built on Jesus Christ. Kasi matibay ang buhay na kay Kristo. Di ba? Yun ang lesson natin last time, Lawrence. Ang bahay sa bato, naka-built sa bato. Ganon din tayo. We are growing and we are strong in our faith if we are rooted in Jesus Christ, built on Jesus Christ. Ang faith natin hindi naka-build sa money, sa rituals na ginagawa mo, sa pagiging good boy mo na sabi mo, nagsisimba na ako. Hindi yun. Hindi yun ang foundation ng faith. Ang foundation ng faith si Jesus Christ. Built on Him. Klaro ha? Hindi naka-built sa kung saan-saan. And then your faith will grow strong in the truth. Tandaan, ang word na truth. You were taught. Ibig sabihin yung word of God na sinasabi sa atin, tinuturo sa atin, yun yung truth. And Jesus Himself is the truth. And you will overflow with thanksgiving. Kaya pala kanina, Lawrence, yung verse, give thanks in all circumstances. Kasi ang taong rooted kay Jesus, palaging nagpapasalamat, umaapaw ang papasalamat. Kahit hindi mo pinapatestimony, Lawrence, biglang, Lawrence, ako naman, tama na yan sa'yo, ako naman, magpapasalamat ako. Ang dami kong papasalamatan. Yun yung totoong rooted kay Jesus. Always overflowing with thankfulness. At hindi nakabase kung may income o wala ang business sa kanyang pagpapasalamat. And hindi siya puro complain. Pagkasama mo siya, parang palagi ka lang blessed din. Kasi itong kasama mo, palagi nagpapasalamat. Sa lahat na lang ng pagkakataon, nagpapasalamat. Pero yung taong palagi nagko-complain, palagi negative na lang, nagdi-discourage ng iba, nanghahawa ng mga takot, galit na transfer sa atin, questionable yun. Kasi yung totoong rooted kay Jesus, overflowing with thanksgiving. So yun ang totoong nag-grow talaga sa Panginoon. Palaging nagpapasalamat, nag-i-encourage ng iba. No? So, at nasa katotohanan. Wala yung nakakatawa ako sa hearing ngayon sa mga false post about false daw yung mga nag-post siya ng mga pulis, nag-resign, di naman totoo pala. Ang isa naman nag-post sa Facebook na vlogger, kinakaso sila ngayon. Mga fake news. Tama, fake news. Thank you, Lawrence. Ang isa naman nagsabi na ang mga napatay during former president ng mga drug addicts or mga tao, hindi daw yun, hindi daw totoo. So, anyway, wala akong kinikilingang partido or tao. I'm just saying, sabi ng babae doon, this is my truth. This is my truth. Hindi pwede yun sa korte. Dapat may documents ka, no? So, ang truth is si Jesus Christ. Hindi mo pwedeng sabihin, this is my truth, that's your truth. Hindi, may basis ka dapat. No? So, yun, buti na lang parang pina-apology lang sila, no? Pero hindi ganon. Mga fake news ba, no? So, anyway, tayo mga Kristiyano, imbis na mag-uminit ulo natin sa politika, wag tayong ganon. Let's grow our roots down to Jesus, build our lives in Jesus, and let's grow strong, more stronger each day in the truth with overflowing heart, no? Nag-overflowing ang thanksgiving sa ating mga puso. So, yun ang totoong community. Ano yan kanina? Community, thriving community. Okay. Next. Ang totoong nagta-thrive na community, sabi ko kanina, hindi nababase sa laki ng building ng church, sa dami ng attendees ng church. Hindi. Ito yon.
Yung totoong church na nagtathrive is merong palaging community or communal reading of God's Word. Talagang ang God's Word, Lawrence, hindi lang siya basta binabasa, kundi ninunguya talaga. At yung mga nakikinig, hindi lang parang audience, hindi. Read the Bible. Kaya nga dito sa spiritual gathering, pinopost natin. No? Sorry, hindi ko lang na-type kanina, but thank God, si Lawrence na post niya sa atin. Kailangan binabasa, nginunguya. Minsan kasi sinasabi, this is the Word of God, or this is the Gospel. Close. Tapos na. Hindi yun. Communal reading of God's Word, nginunguya. Merong expose ng truth, talagang merong exposition of truth. Hindi yung binasa mo lang, tapos kukuha-kuha ka ng mga illustration at mag-share ka ng story mo. No, talagang the Word really is exposed and the truth is heard and people put their faith in Jesus. Yun ang totoo, di ba? Binasa mo, Lawrence, last time. How can they hear if no one is sent? How can they be sent if no one, and ang dugtong nun is, faith comes from hearing the Word of God. That's why importante ang communal reading of God's Word, because without reading the God's Word, without speaking the Word of God, without proclaiming the Gospel, walang conversion. I mean, the people will not have faith in Jesus Christ. Kaya pag binasa mo ito, yung mga verses ito, 5:27, sinabi niya ni Paul sa kanila, I put you under oath, promise nyo sa akin, before the Lord, to have this letter, yung Thessalonian letter, 5 chapters, to have this letter read to all the brothers. Pag sinabing brothers, kasama na yung mga sisters dyan. Okay? So, sinasabi ni Paul, i-read talaga ang Bible. Although, ang context ito yung letter na sinulat niya. I-read mo. So, ang interpretation ng Lawrence and Ma'am Richelle at sa mga nanonood is this. Kailangan meron talagang reading of God's Word sa lahat na marinig nila yung God's Word. Minsan na didisturb ako sa mga taong nagsasabi, ano ba yun? Parang sobrang tagal naman ang binasang verse ni Pastor. Ano ba yun? Ang tagal, hindi pa tapos. Ano yan? Nagbabasa pa rin siya ng verse. Alam nyo, kapatid, the Word of God should be read and consumed and digested in our hearts. Hindi siya minamadali. At ang totoong church na nag-grow, ang totoong thriving church is yung Word of God ang center, hindi yung music. Oo, importante yung music. Pero yung Word of God talaga, speaking. Di ba? Faith comes from hearing the Word of God. Hindi naman sinabi, faith comes from something. from doing these things. No, hindi. Hearing the Word of God. Okay? So, the churches will grow. Tayo mismo dito sa spiritual gathering, mag-grow din if we continue to proclaim the gospel. Hindi lang publicly, kundi talagang worldwide na ito, Lawrence. Pwede itong ma-review ng iba, no? Kahit saan sulok ng mundo, which is good. And we pray, kasama na yan si Lawrence at ang iba pang kasama natin dito. Now, once you hear the Word of God, I pray that your faith will be in Jesus. Yun talaga. Wala na kaming ibang pinagpipray dito, kundi that you will listen to Jesus. You will believe in Jesus and obey Jesus. Sinabi rin sa 1 Thessalonians 4:2, for you know what instructions. Okay, balik tayo doon. For you know what instructions we gave you. Nabalik na naman. Ayan. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus Christ. Importante talaga yung instructions. Sabi ni Paul, alam nyo na yung mga instructions na binigay namin sa inyo sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa kanyang salita. No? But we do not want you to be uninformed. Ayaw namin na maging ignorant kayo, brothers, about those who are asleep or spiritually dead. Tawag doon, asleep sa kanila. That you may not grieve as others do. Parang naghagulhol talaga. As others do have no hope. Kasi wala silang hope Yung mga taong iba walang hope Kaya parang talagang nagluluksa sila.
Kasi without Jesus, magluluksa ka talaga. Wala kang peace, wala kang joy. But kayo, sabi ni Paul, alam nyo na, we gave you instructions. We gave you the Word of God. So again, kailangan ang Word of God. Kailangan, ito pa, may paalala si R.C. Sproul. Patay na siya. He's a great theologian. We have to determine our theology from the Word of God, not from what we feel. Ang daming nagsasabi, this is my truth. Ito yung totoo para sa akin. No! Truth should be from the Word of God. Theology should be from the Word of God, hindi yung feeling mo lang. Yun yung nangyari sa hearing, Lawrence, kung nakita mo. Nakita mo ba yung ang hearing sa mga vloggers? Anong sabi ng babae? Hindi ko siya kilala actually. Sabi niya, this is my truth. No! Truth comes from the Word of God, not from what you feel. Ang daming sumasablay dito. Akala nila truth is what you feel. Dahil kailangan mo, feeling mo tama na agad. Mali yun. Truth and theology comes from the Word of God, not from your feelings, not from your comments, not from your mindset or viewpoints. It comes from God. Because the truth is Jesus Himself. So again, kanina, community thriving, community life thriving, tapos communal reading of God's Word, intact, nandyan palagi, center yan ng worship natin at pagtitipon-tipon. And number 3, ang totoong nag-thrive na simbahan ng mga people of God is they are the ones who are persevering until Jesus Christ comes again. Because there's always a call to persevere. Si Lord, palagi tayong pinapaalalahan, magpatuloy sa pananampalataya, magpatuloy sa pag-obey kay Jesus hanggang dumating na ulit si Jesus. Hindi pwedeng titigil na. Kaya sabi ni Paul, ni Silas or ni Silvanus in other Bible, at ni Timothy, sabi nila sa mga taga-Thessalonica, grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you. Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa mga buhay nyo, sabi nila. Mga bagong Kristiyano kasi sa Thessalonians. Constantly mentioning you in our prayers. Pinagpipray namin kayo palagi, isa-isa. Remembering before our God and our Father your work of faith. Kaya kami nagpapasalamat kasi tuloy-tuloy yung work of faith nyo And labor of love. And steadfastness of hope. Steadfastness. Talagang steadfast is strong, firm. Hindi nagparang ano-ano. Steadfastness of hope, ang pag-asa na kay Jesus Christ. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. Pinili kasi kayo That's why patuloy ang work of faith nyo, ang service nyo sa Panginoon, patuloy ang pag-labor of love nyo, patuloy ang steadfastness, ang tibay ng inyong pag-asa kay Kristo Jesus, the Lord Jesus Christ. Kaya matibay sila, it's because of the Lord Jesus Christ. And isa pa dito, kaya nag-persevere sila kasi sabi ni Paul, now may our God, prayer ni Paul ito para sa kanila, our God and Father Himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you. Sana magkita pa tayo. And may the Lord make you increase. Dito na naman, Lawrence, ang word na increase. Sino daw mag-i-increase sa atin? Si Lord. Sino magpapathrive sa atin? Si Jesus. And make you abound in love for one another. Ang totoong increase kasi, hindi lang siya na bless ka dyan or sabi mo, lumago yung career mo or yung business. Hindi yan. Meron pa, abound in love. Nagmamahalan tayo sa isa't isa. And para sa lahat. And as we do for you, ganun din kami sa inyo. Mahal namin kayo, sabi ni Paul sa mga Thessalonians. Verse 13, so that He may establish you. Hindi ka lang nag-increase, pinatibay pa. Establish your hearts, blameless in holiness. Wala nang kapuna-puna. Hindi ka na ma-blame ni Satan. Hindi ka na ma-accuse ni Satan kasi holiness nandyan na sa'yo. Holiness ni Lord yon. And before our God and Father, holy na kayo, blameless na kayo, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. So, ganun ang perseverance. At sino ang magpapa-increase sa atin? Si God. Sino ang mag-establish sa atin? Si God. And, sa 23,
Now may the God of peace, sino yon? Si Jesus Christ Himself, sanctify you completely. In other versions, sanctify you, purify you through and through. Paulit-ulit. And completely. Sino nagpa-increase? Si God. Sino nagpa-establish? Si God. Sino mag-sanctify sa atin? Si God. Hindi ka na-sanctify, hindi ka na hugasan sa kasalanan dahil sa pagpenitensya mo, kapatid. Tigil mo na yan. You will be sanctified completely by God Himself, the God of peace. Basahin nyo kasing Bible. Ang dami pa nating ginagawang mga kung ano-ano, wala naman sa Bible. Sorry kung pinapractice mo yan ng matagal, but I tell you, you're practicing the wrong way. Sabi sa Bible, God Himself will sanctify you. Hindi yung pagpenitensya mo, mababawasan ang kasalanan mo. Straight talk tayo hindi ako magpaligoy-ligoy. At di ako galit, nagpapaalala lang. Lilinisin ka ni Lord, hindi nang ginagawa mo. Nilinis ka na actually ni Jesus Christ sa ginawa niya sa cross, hindi yung ginagawa mo. That's why we repent from our sins. That's why we believe in Jesus. He's the one who will save us. He's the one who will sanctify us. And may your whole spirit, soul, and body be kept blameless hanggang sa dumating daw si Jesus Christ. He, si Jesus, who calls you, is faithful and He will surely do it. Anong gagawin niya? He will surely make you blameless, sanctified until He comes again. So again, persevere tayo. Yun yung ating part. Pero ang magpupurify sa atin si God. Ang magtutulong sa atin mag-increase, mag-thrive, ma-establish in faith, si God. Lahat yun ang gagawa. Ang atin lang magpatuloy by faith and by obedient heart. Obedient heart dapat. Hindi pwede yung puro ka lang salita. Pero patuloy pa rin sa mga ginagawang mali. Kaya sabi ni Paul, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Okay? Kasi yun ang magtutulong sa atin. Si Lord talaga. So, sabi sa Philippians 1:6, si Paul pa rin ang nagsulat nito, nasa kulungan siya nung sinulat niya to. Sabi niya, being confident of this, that He, si God, who began a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kung anong sinimulan ni Lord sa iyo, ano yon? Faith. Yung salvation, yung faith, yung kung ano man ang sinimulan ni Lord sa iyo, ito yung promise. He will carry it to completion. Tatapusin niya yon hanggang sa dumating na si Jesus Christ. So, sino talaga ang bibigyan ng kapurihan? Sa kanyang glory talaga, hindi sa atin. Sa atin, persevere lang. Faithfulness, patuloy. Pero still, God will be the one to complete what He has started in you. And as we reflect and also appropriate this reflection to be applied in our lives, so ang tanong, how's your growth as part of God's church? Kasi part ka ng church ni God Kamusta yung growth mo? O baka hindi ka na nag-grow, pasimba-simba ka na lang. Ang iba nga matindi bumabalik loob lang pag Holy Week. Ay hindi yun, hindi growth yun. So, we should be a part of this thriving community of God. Kasi our growth comes from Him. And, ito pa, di ba kailangan ng public reading of God's Word? Are you consistently exposed to the public reading of God's Word? Gaya ng ginagawa natin ngayon. Hindi lang to public, Lawrence. This is international. This is social media ito. Mas malawak ito. Hindi ito contained sa church lang. This is not contained. This is beyond church. This is beyond the four walls of the church. This could reach anyone in the world. And are you exposed consistently in the public reading of God's Word? Because nothing can make you stronger. Even faith will not be experienced without this. Faith comes from hearing the Word of God. Are you hearing? Baka yung puro na naririnig mo yung hearing sa ICC. Hearing sa mga kung ano-ano sa politika, nakakainit ng ulo yun. Ito, nakakalago ng faith, nakakabigay ng peace sa ating heart at sa ating mind. And lastly, how do you respond to God's sanctification? Kasi sabi niya, isa-sanctify ka niya araw-araw hanggang sa pagdating niya. Are you thankful to God na
pinupro ng buhay mo, nasasaktan ka, pero may tinatama kasi may kinukuha. Hindi ka namumunga kaya pinuputol. Are you responding with thankfulness kahit nasasaktan ka ngayon? Kahit dinidisiplina ka ni Lord? Pasalamat ka, dinidisiplina ka. Pasalamat ka, binabalian ka ng sanga. Para yan sa ikakabuti mo. So again, a thriving community, a thriving Christian is part of the Church of God. Hindi ka nag-iisa. You're always exposed to the public reading of God's Word like this. And you are responding to the work of God, which is not always good. I'm not saying it's not always comfortable, but it's good for you. It's always painful, but it's for your growth. So God bless you. I pray that you will become a part of a thriving community of Jesus Christ. God bless us all. Thank you, Lord. Ayan. Grabe, no? Ouch, ouch, ouch. Ang gandang reminders, ano? Doon pa lang sa reflection, no? Yung questions ni Pastor, no? Galing, no? Are you consistently exposed to the public? Actually, kanina nga, ang ganda rin ng ang ganda ng revelation sa akin nila. Dapat talaga it's more than feelings eh. Kasi syempre, alam mo yun, tama eh. Hindi naman araw-araw, gusto mo, yung may energy ka. For example, ako kasi galing ako kagabi sa naglaro kami. Badminton, basketball, tapos alas 12 na. Syempre kumain pa. So, umuwi na ng mga 2 or 3 a.m. Then, syempre, may morning service. So, pwedeng naman sakit ng katawan ko, itutulog ko muna. Pero, talagang itinanim ko sa kasi kapag may commitment issue ako, lagi kong ito yung safety net ko para ma-resolve yung commitment ko. Sabi ko, every time natatanungin ko na mag-church ba ako, ang default dapat yes. So, pag napapatanong ako, ibig sabihin, kailangan ko umattend. Mas lalo kong kailangan umattend. Kasi napatanong ako eh. Wherein in the first place, dapat nga hindi siya question eh. Na kung pupunta ba ako ng church. So, every time na magkakaroon ako ng mga ganong tanong na, pupunta ba ako? Ay, mas dapat akong pumunta. No? Ayan. So, ayan, number 1, ang galing, no? A thriving faith community is rooted and built up in Christ. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught. Real talk ulit, no? Kung gusto daw natin ng thriving faith, kaso ang babaw naman ng ugat natin. Diba? So, dapat pala daw, hindi lang tayo attendee. Hindi lang tayo churchgoer, no? Yung Zimbabwe. Kundi rooted sa salita ng Diyos. Actually, tama eh. Hindi lang naman daw talaga every Sunday. No? Talagang dapat talaga everyday expose mo talaga yung sarili mo. No? Join ka ng small group, 'di ba? Join ka ng something talagang mag-engage ka, 'di ba? Kung ikaw mismo hirap ka pa nga mag-devotion everyday, 'di ba, mag-quiet time, di mas lalo ka dapat lumalapit, 'di ba? Mas lalo mo dapat ini-involve yung sarili mo sa isang community or sa isang group para mas lumago ka. Ito pinag-uusapan nga din namin last time ni Jel J. Mark na hindi kami lumago sa church. Mas lumago kami sa small group. Just like this one. Kasi dito namin mas naintindihan, dito kami mas nakapagtanong, 'di ba? So kailangan talaga involve mo 'yung sarili mo. 'Di ba? And more than this, kasi yes, it's online, pero iba pa din 'yung magkakasama eh. 'Di ba? Iba talaga 'yung nagkakasama kayo, 'di ba? Nagagather kayo, kumakain kayo, 'di ba? So tama talaga, hindi lang every Sunday, kundi every day. No, hindi ka Sunday Christian. Everyday disciple. Dapat lumalalim talaga tayo, no? Hindi na puputol, no? Tama eh. Pag sabi ni Pas, 'di ba? Pag Holy Week, bumabalik ka. Babalik loob, nakailang balik loob ka na. Pero alam mo 'yun,
hindi natin maibigay yung ang dali natin ibigay yung commitment natin sa ibang bagay. Samantalang ito, nagkakaroon pa tayo ng rason at excuse para hindi natin puntahan or attendan, no? 'Di ba? So paano natin lalaliman yung ugat, yung roots, 'di ba? Kasi kaya ang bilis mabunot ang babaw ng roots 'Di ba? Parang sabi sa Psalm 1:3, no? That person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season. Sabi rin sa Matthew 7:24-25, no? The wise man built his house on the rock. 'Di ba? So the challenge here is paano mo pahuhusayin talaga yung foundation ng faith mo? Paano mo palalalimin pa yan? Ano yung isang commitment na pwede mong simulan ngayon? 'Di ba? Sabi nga sa training namin last Thursday, dapat AT&T ka. Ano daw yung AT&T? Act today, not tomorrow. Diba? AT&T. No? So ano yung isang commitment na pwede mong simulan ngayon para lumago ka sa faith mo? Diba? Number 2, a thriving faith community is grounded in God's word. No? I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters. No? Gusto mo lumago yung faith mo, pero hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Ba, umaasa ka lang every Sunday. Naabangan mo lang to. Diba? So, paano mo malalaman yung plano ni Lord kung hindi mo binabasa yung word? Diba? Ang galing nung sinabi ni Paz kanina, diba? Dapat nginunguya mo, hindi mo siya minamadali. No? Ako, guilty din ako sa part na yun. No? Minsan, parang naghahabol ako na, kailangan matapos ko tong chapter na to. Pero, tama. Kailangan, kasi balikan mo talaga May part na, ako din, pag halimbawa kinabukan, de-devotion na ako. Sabi ko, ano nga ulit to? Bakit nga ba ito nangyari? Babalik ulit ako doon sa... Babalik ulit ako doon sa huli kong binasa ng isang araw. Diba? Kasi parang yan Ang galing nga pag nagbabasa kasi ng Bible, lalo na ng per chapter, para kang para ka lang din nanonood ng Netflix. Parang yung series yan So pag na-miss mo yung isang episode, di mo alam kung ano nangyari. 'Di ba? Parang lang 'yan, si Tanggol. Di mo alam nangyari kay Tanggol sa Batang Quiapo, 'di ba? So, again, paano mo malalaman yung plano ni Lord kung hindi mo binabasa yung word niya? No? Paano kanya makakausap? Paano lalakas yung faith mo kung hindi mo yan pinapakain ng katotohanan? Kaya ang daming bulong sa iyo 'Di ba? Kaya ang dami mong distractions, dami mong ginagawa kung ano-ano. No? Kaya minsan nire-remind ka na rin ni Lord. May mangyayari sa'yo. No, hindi natin alam. Aksidente ka, may challenges, or what not. Tinatapik ka Uy, balik ka. Uy, kausapin mo ako. Diba? Yun talaga yun No? Paano mo maririnig yung boses ni Lord kung mas maingay pa yung TikTok kaysa sa Biblia? Diba? Mas maingay pa yung mga issues natin sa bansa kaysa sa pagbabasa mo ng Bible. Ang thriving faith hindi pwedeng disconnected talaga sa Word of God. No? Sabi nga sa Joshua 1:8, meditate on it day and night. 'Di ba? Sabi nga day and night Ako nga every morning na lang kulang pa 'Di ba? Then you will be prosperous and successful. Sabi rin sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed. Grabe, no? And useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Grabe, all in one. Diba? Useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So the challenge is gaano ka kadalas nga magbasa ng word ni Lord. Paano mo mas i-apply yung salita ng Diyos sa buhay mo? Diba? And lastly, a thriving community is persevering until Christ returns. Diba? The one who calls you is faithful and He will do it. Madali lang maging on fire naman sa umpisa Diba? Excited ka. Paano pag nandyan na yung challenges? Nandyan na yung mga trials, yung mga pagsubok. Kapag thriving ang faith community, hindi takot sa challenges. No, hindi bumibigay sa persecution, kundi lalo kang lumalakas, 'di ba? Parang rejection lang 'yan sa business, 'di ba? The more na nare-reject ka, hindi naman ikaw ang nawalan 'di ba?
vitamins mo na yan. Yung persecution. Di ba? Hindi sumusuko kasi alam natin, parating na si Lord. No? Sabi nga sa Hebrews 12:1-2, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Sabi rin sa Galatians 6:9, no? Let us not grow weary in doing good. Huwag ka mapagod. Gumawa ng tama at huwag ka matakot gumawa ng tama. For at the proper time, we will reap a harvest. So, anong ginagawa mo para maging stable, strong, at matatag yung faith mo? No? Paano mo mas mahahanda ang sarili mo sa pagbabalik ni Jesus? Diba? Yan ba ginagawa mo ngayon at kung ano ka ngayon? Halimbawa, bukas, pagmulat mo ng mata, nandyan na si Jesus. Gusto mo ba yan na yun? Diba? So, grabe, no? Alright. So, anong part ng message ang pinakatumama sa puso nyo? Ano yung realization na gusto mo i-take home ngayong linggo? So, pwede mo i-comment dyan. Sulat mo sa journal mo kung ginagawa mo tong devotion din. Diba? So, we appreciate your takeaways, your comments. No? We'd love to read them and celebrate with you. No? And syempre, ang gusto kong iwan lang sa inyo ngayong gabi, maging rooted talaga tayo kay Christ para maging matibay. Diba? Parang ano lang yun the life of a bamboo plant. Nung tinanim yung bamboo, tagal. Tinanim niya. Parang di naman tumutubo. Kita niya, ilang buwan na yung lumipas. Parang di naman tumutubo. Hanggang sa lumipas na yung taon, yun na, nakita niya na. Ang liit pa lang. After ng ilang taon, ang liit pa lang. Pero hindi niya alam. Grabe na yung ugat ng bamboo tree. Sobrang lalim na ng ugat. Kahit maliit pa lang. So, be a bamboo plant. Maging rooted ka. Diba? You have to start somewhere. Maging rooted ka para maging matibay. Babad mo talaga yung sarili mo sa word ni God para mas lumago. That's true. No? Magpatuloy ka lang sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Yan. So now, tawagin na ulit natin si Pastor Ralph. Back to you. Okay, so indeed, no, let's remain in Christ talaga. Because, sabi nga doon ni Lawrence, na-remind tayo from the Word of God that we should be rooted in Christ, established or built in Christ. Ay Christ talaga. Hindi sa mga kung ano-ano pa dyan or mga ginagawa or rituals. No, it's Jesus. He's the one who will grow our faith. He is the author of faith. And He will perfect our faith. Ipapagrow niya. And now, ito yung prayer ko. Galing din sa 1 Thessalonians pa rin. Babasahin ko ulit. 1 Thessalonians 5:23-24. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and He will surely do it. In Jesus' name, I pray that benediction for all of us. Amen and amen. Thank you, Lord. Picture time. Ready? Yeah. Thank you. Salamat. Mas. Thank you, Ma'am Richelle. Bye. Lawrence, thank you so much. Thank you. God bless po. Bye.